Lumilit na ang mundo ng mga teroristang grupo na Maute dahil sila mismo ang pumapatay sa mga miyembro nila na nais ng sumuko sa pamahalaan. Ayon sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, umabot na sa mahigit 200 ang bilang ng mga teroristang napatay sa bakbakan. Kabilang na dito ang mga dayuhang terorista. May report si Julius Disamburon. Idiniin ng Joint Task Force Marawi na sumasailalim na sa validation and verification process ang mga pahayag at impormasyong ipinababatid ng mga naarestong miyembro ng teroristang grupong Maute sa Marawi City, kabilang ang paggamit daw sa mga sibilyan bilang kanilang human shields, pati na din ang pagkaubos ng kanilang logistical support. Kaya't ang blocking force ng pamahalaan, binabantayan na ang mga direksyong pwedeng pagdaanan ng mga reinforcements. The revelations are there is a problem of leadership inside among the terrorist group. Second is the use of human shield. Okay? May mga problema inside because of the paggamit ng mga hostages. Nabanggit ko nga dati ginagamit yung mga hostages as manpower in terms of collecting ammunitions, pagdadala ng mga sugatan. So this is also a clear manifestation of violation of human rights sa ating mga hostages, especially doon sa mga na-rescue natin. Gulat at hindi naman makapaniwala si Minalang Barapantaw Jr., dating guro ni Omar Kayam Romato Maute, na isa sa mga leader ng Maute Group, na ang dati nilang estudyante ang namuno sa pag-atake sa Marawi City. Bineberipika na din ang ilang impormasyong nag-uugnay sa pagkamatay ni Omar, gayong lumulutang na siya inapatay sa opensiba ng militar 2 linggo na ang nakararaan. Sa insidenteng ito, ang isa pang leader terorista na si Abdullah Maute na daw ang nagtitimon sa grupo. Inaalam na din ang katotohanang nasa likod ng pag-aaway-away at pagpapatayan daw ng mga kapwa miyembro ng teroristang nais tumakas sa grupo. May mga lumabas ding mga balita na nakalabas na daw ng conflict zone si Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon. Punto ng JTF Marawi, lahat ng mga ito ay kanilang ikino-coordinate sa kanilang mga sundalong nasa frontline. It's not a simple terror, it's a complex terrorist kasi because of the hybrid combination. Marami dito ang nalure sa pera. Marami dito ang prinamis ng leadership na pera. Okay? Kaya kung makikita natin, babalikan natin yung istorya, yung narrative, anong gagawin nila? Isi-seal off nilang Marawi City. They will loot, kukunin lahat nila ng kayamanan, and these are the promises. Ngayon, nagsisisi sila. Batay din sa kanilang nakakausap at naililigtas sa war zone, bagamat walang kondisyon, ay ipinapakitang mayroon pa ding proof of life si Father Chito, isa sa mga paring bihag ng mga Maute. Malinaw din ayon sa JTF Marawi na hindi maikakailang nagwawagi na ang tropa ng pamahalaan laban sa mga teroristang grupo. Sa huling tala ng sundalo, higit 300 high-powered firearms and ammunitions ang nasasamsam na ng militar mula sa mga kalaban. Hindi naman bababa sa 200 sibilyan ang trap pa din sa war zone, habang humigit kumulang sa 100 Maute ang nananatiling nakikipaglaban sa gobyerno. Sa nagpapatuloy na clearing operations, nagtagumpay din ang tropa ng gobyerno na mai-clear sa kamay ng Maute ang nasa 85 mga gusali sa Ground Zero. We are focused and committed and will accomplish our mission. Troop morale remains very high, and we appeal to everyone to continue to support and pray for our troops. The Armed Forces of the Philippines is winning, and that victory is irreversible. Kasabay ng tagumpay na resulta ng deklarasyon ng humanitarian pause na ginawa sa loob ng 8 oras nitong linggo, ay dagdag na nasagip sa ilalim ng umiiral na peace corridor at katuwang ng MILF volunteers ang nasa humigit kumulang 5 sibilyang, bata at may edad sa sentro ng bakbakan. Tuloy din naman ang pagpapaabot ng tulong ng Provincial Social Welfare and Development sa mga pamilyang nasa evacuation centers. These are all food items to the evacuees in Iligan City. So in Steel Town, the PSWD distributed 738 packs. In the evacuation center in Masinag, 250 packs. In Lumudod Compound, 108 packs. Sianore, Barangay Sianore, 315 packs.
In Barangay Mahayhay, 750 packs. These are all food items. Tinitiyak pa din ng militar sa ginagawang clearing operations na magiging ligtas sa anumang uri ng pampasabog at pain ang mga bahay at gusali na nasa ground zero para sa mga magsisibalikang residente sa oras na matapos na ang bakbakan. Para sa Bayan, Julius Desamboron.